Kaibigan, pag-usapan natin constipation, pagtitibi, ito talaga malaking problema ng maraming kababayan natin. So bibigay ko sa inyo lahat ng tips. Alam niyo, pag lagi tayong constipated, maraming magiging problema. Pwedeng sumakit ang tiyan, pwedeng masugat sa puwet, pwedeng mag-almorana. Sabi na iba, pag constipated, posible magkaroon ng colon cancer kasi naimbak nga yung mga dumi. So mas maganda talaga nakakadumi. So, ito mga dahilan bakit hindi makadumi ang isang tao. Pakita natin, Doc Lisa, hindi ka gumagalaw. Pwede na stroke, pwede may sakit, nakahiga lagi o lagi lang nakahiga. Yan, basta pag hindi gumagalaw, mas constipated, kailangan gumagalaw. Baka nagbago ka ng routine, umaalis ka, nagta-travel. Minsan kung may stress, may away, diba? Pag may away, biglang titigil hindi ka naiihi, hindi ka nadudumi. Kasi nga nai-stress ka, mayroon biglang may problema. Maganda may routine. Ito, naipit yung mga dumi, na-imbak siya. Merong mga gamot na nagpapatigas ng dumi. Merong ibang mga... Tapos yung ibang ginagawa, pag hindi makadumi, umiinom ng tableta. May mga tableta, after 8 hours, madudumi ka. Ang nangyayari, laxative abuse. Pag inom kayo na inom ng gamot na pampadumi, pag tinigil nyo yung tableta, constipated naman kayo. Kaya hindi po maganda yung laging gumagamit ng laxative. Mas gusto ko yung natural na pampalambot ng dumi. So ito gagawin natin, mas gagalaw-galaw kayo, mas exercise. Yan. Healthy diet, mataas sa fiber. Kailangan maraming tubig, 10 to 12 glasses of water. At last resort, pwede naman ang gamutan, depende po. So, bilang internist at cardiologist, ito talaga marami nagpapacheck up sa akin. Mga problema din sa tiyan. Sa akin, nakita ko to, hindi masyado to tinuturo. Pero yung exercise talaga, makakatulong. Yung galaw-galaw. Actually, minsan sa umaga, palagay natin, routine nyo, umaga, dudumi. Dapat laging umaga. Pag gabi, laging gabi. Sasanayin mo yung tiyan mo, masasanay siya. Tapos, minsan, pwede ka magtalon-talon konti. Tayo ka, talon-talon konti. Parang jog in place, konting alog-alog. Kasi pag naaalog ang tiyan mo, mas gagalaw yung bituka Merong peristalsis yun mas gagalaw siya. Pag gumalaw, mas lalabas yung dumi. Ayaw mo hindi siya gumalaw. Parang ganito. Ayan Dito nai-imbak ang dumi natin. So pag hindi kayo gagalaw sa small intestine, large intestine, hindi kayo gumagalaw, naka-stuck lang yung dumi dyan. Pero kung galaw kayo ng galaw, pag ginalaw mo ito ng ginalaw, syempre, minsan magko-contract yan, lilipat siya dito, lilipat dito, palapit ng palapit sa labas. Pag malapit na dito sa may puwet, talagang madudumi ka na. Kaya kailangan mo gumalaw para bumilis yung daan ng pagkain hanggang makalabas. Ngayon, merong mga technique, hindi naman 100%, tingin ko may tulong din. Bukod sa exercise, galaw-galaw, pwede rin yung massage. Medyo inaalog-alog ang tiyan mo. So, ang tip nga, parang clockwise Dito mo na minamassage, dito sa may kanan, tapos sa taas, tapos pababa. Ikot lang na ikot, paulit-ulit. Kasi nga parang ginagaya mo tong large intestine natin para lumabas. Gusto mo palabas ang ikot So, pag ganyan ang ikot, clockwise. Maraming mga technique. Yung ibang technique, dito muna, ang minamasahe. Ngayon, pag minamasahe yung tiyan po, dinidiin, dapat bahagya lang. Huwag patulis, huwag bigla-bigla, bahagya lang. At isang warning, kailangan may disclaimer. Bira lang naman itong mangyari, pero yung mga, minsan kasi merong may abdominal aneurysm, yung malakas ang pintig. Kung meron kayong naramdaman malakas na pintig sa tiyan, sa may gitna, huwag mo nang gagawin. Papacheck tayo sa internist. Check up natin ano yung pumipintig na yun. Normal ba yun? Payat lang ba kayo? O may ibang problema? Pero otherwise, pwede naman pindutin sa karamihan ng tao. So, massage lang dito. Massage dito sa taas. Diba? Konting diin. Tapos dito rin massage. Galaw-galawin lang yan. Minsan pwede tagilid sa kaliwa, tagilid sa kanan, dapa, para lang gumalaw ang bituka. Ayan. So, abdominal massage, exercise. Tignan natin ang forma ng dumi. Doc Lisa, yan ang forma ng dumi. May type 1 to type 7. Type 1 talagang nagtitibi. Yan parang dumi ng kambing. Yan. Ito matigas pa rin bubo. Type 2, constipated.
Times, ito, type 3, medyo matigas-tigas. Type 4, ito maganda, malambot, parang sausage. Type 5, parang malapit ka na magtai dito, hiwalay na eh. Type 6, parang lugaw na. Ito, type 7, sabi nga nito, parang gravy na, tubig na. Misa nga, puti na to. So, gusto natin, banda rito lang ang dumi nyo. Type 5, type 4, type 3. Kung ganito, constipated kayo. So, nasaan ba ang dumi nyo dito? Type 1, type 7, comment po. Ngayon, merong mga bagay din na baka ito dahilan kaya kayo nako-constipate. Minsan, nasosobrahan ng gamot, yung mga antacids. Iron supplement, nakakatigas ng dumi. So, hahaluan mo nitong ibang tips natin. May mga gamot na pwedeng makatigas ng dumi. May mga sakit, stroke, depression, diabetes, hypothyroid. Pag may sugat na sa puwet, ayaw mo na dumumi, di ba? Takot ka na eh. May colon cancer, laging nakahiga, spinal cord, yung mga stroke, mga Parkinson's disease. So, mga nerve damage, kaya hindi rin nakakadumi. Ito po ang solusyon natin. Exercise, massage, at tamang pagkain. Pag ito kinain mo, sigurado madudumi ka na. High fiber yan eh. Lalo na pag kinakain mo, pati yung pulp beets high fiber po yan. Brown rice, madudumi ka rin dito. Pero pag sinobrahan mo naman, baka magtai ka naman. Tubig, kailangan maraming tubig para malambot ang dumi. Yan. Ito yung mga prutas na pampadumi. Papaya, Doc Lisa. Peras, pears, pineapple, peaches. Tayo, may pakwan pa tayo sa Pilipinas. Prune juice. Napakaganda ng prune juice. Talaga ito. May nabibiling mga prune juice. Kahit pag uminom ka lang ng mga 1/4 glass, ay madudumi ka na. Huwag mo na gawin sa baso. Baka magtai ka na. Try mo lang mga 1/4. Yan. Iba't ibang mga juice na pampadumi. Pear juice, kung ano ng mga juice. Orange. Orange juice, hindi masyado. Grape, prune, apple juice, okay din. Pear juice, napakaganda. Ito mga gulay para sa para lumambot ang dumi. Sa constipated, ito yung mga gulay. Basta green leafy vegetables. Kangkong, asparagus, mga mahal naman to eh. Lettuce, carrots, beans. Yan, green peas, may tulong yan. Patatas, pwede rin ba? Tapos, meron mga gamot, pwede kayo po kumonsulta sa isang doktor, papacheck up po kayo. Meron mga gamot, di ko naman talaga agad nire-recommend O, dapat yung doktor nyo magre-reseta. Tulad na sinabi ko, ayaw kong magkaroon ng laxative abuse. May iba talaga inom ng inom, may mga parang nabibili over the counter na pampadumi, pampalinis ng tiyan. Ang problema nga, mas gusto ko tong natural na pampadumi sa pagkain. Kasi kung gamot, baka umasa kayo sa gamot. Pag tinigil nyo ang gamot, ang side effect, constipated. Lalong lalaki ang problema. Sa matatanda, ito binibigay namin lactulose. Okay? Tapos, ito naman, pasensya na sa kumakain, medyo maselan tong topic eh. May pagkakataon minsan, yung mga hindi gumagalaw, naiimbak ang dumi. Tingnan mo, Doc Lisa. Ito yung normal na dumi, Pasensya na sa kumakain, yan, maliit lang, lalabas yan. Pag constipated ka, ito, impacted stools, nabara. Ayan nabara. May tao nababara kasi nga sa tigas hindi umiinom ng tubig So ayaw na lumabas. Anong gagawin nyo? Pasensya na, yan, mahirap maging doktor nag-stool extraction po tayo. So, nagsosuot ng gloves, pakita mo to, Doc Lisa, magsosuot ng gloves, papatabingin yung patient, lalagyan konting KY jelly, sinusundot yung puwet, at minsan dinudukot yung dumi. Ito, dinudukot siya. Pag nadukot mo yung unang parting matigas, lalabas na yan. Kasi naka-imbak to Oo, nakakadiri. Pero actually, nagawa ko na to dati. Hindi mo naman masusugat basta dahan-dahan lang ang pagpasok at maglagay ka ng KY. Ito mga last resort. So, in summary, ito summary natin para hindi constipated, damihan ng fiber, prutas at gulay, maraming tubig, dapat may schedule ang pagdumi, tsaka itong mga alternative therapy na tinuro ko. Okay, sana po nakatulong tong video. God bless.